Hindi ko po kinakahiyang ipagtapat sa inyo na miyembro po ako ng NGO TV Network. CC Baby Vlogs. Magandang buhay, kapamilyang Pilipino. Ngayon po, ang NGO-TV po ay muling sumugod dito sa Arayat, Pampanga, na kung saan ay makapanayam na natin ang isa sa mga kinikilala sa ating barangay. Walang iba kundi si Kuya Bernard. Kuya Bernard, kamusta po? mabuti naman po. Sino ba si Kuya Bernard? Pinanganak po ako dito sa Rayat. Ano po? Nakatira po ako kasalukuyan dito sa Barangay Suklain. Suklain. Ako po ay pangalawa sa aming magkakapatid. At ako po ay 54 years old na. 54 po. So, ilan na po ang naging supling nyo? At sino po ba yung may bahay natin? 6 po ang naging anak ko. At ang aking pong asawa, si Zoldet Gloria Gloria. Hilario. Taga Malabon po siya. Taga Malabon. Di ba? Mga isdaan po ang Opo. tindahan. Ano po ba yung kauna-unahang hanap buhay ng inyong mga magulang po? Ang father ko po, na tandaan ko, ano po siya, manager supervisor ng Great Pacific Life Insurance Company. Insurance, opo. Ang nanay ko po, plain housewife lang. Di ba kayo tinuruan ng father nyo na maging, sabihin, mapasok sa insurance ng mga panahon na yun? Masyado pa po akong bata at ako po, hindi ko po kinakahiyang ipagtapat sa inyo na miyembro po ako ng broken family. Maaga pong naghiwalay yung mga magulang ko. At the age of 8, naghiwalay. Kasi bata pa po masyado magulang. So, nung naghiwalay po yung mga magulang nyo, kanino ka pang side tumira? Doon po sa lola ko, sa father side. Sa father side. So, ibig sabihin, nagkaroon po ng sariling pamilya. Nagkaroon po sila ng kanya-kanyang pamilya. Lola mo sa father side. Opo. Opo. So, bali ang lola mo ang tumangkilik sa'yo, nagpalaki sa'yo, ganun po ba? Opo. Nung ilang taon po kayo nang hiwalay? 8 taon po? 8 taon. So, saan po kayo nag-aaral? Ng elementarya po? Dito po, sa Kamba. Sa Kamba Barangay na po. Kamba. Opo. Anong pangalan po ng yung paaralan? Kamba Elementary School. Tapos, nung high school po? Kamba High School po. Tapos sa kolehiyo po? Kolehiyo po, Centro Escolar University, Mindiola, Manila. Ano po ang yung naging kurso doon? Dental Technology. Ayun ang gaano po Opo, ng ngipin. So, nagdoktor po ba kayo? O ano pa? Hindi po, kasi dapat po itutuloy ko ng dentistry. Kaso maaga akong kumita ng pera noon. Kasi yung dental laboratory noon, malaki kinikita. Mahina po, no? Nito, lately umina na kasi masyado nang dumami yung mga nagtayo. So, bagay, maganda pa presyo ng araw. Pag sinabi na dental technologies po ba ang tawag doon? Yung mga gumagawa, kasi mga dental technologies, ang pagkakaalam ko, sila po yung pinupunta ng mga dentista talaga ng mga doktor. Sa kanila po nagpapagawa. Sinusukatan tapos binibigay po sa mga dental technology. Pero hindi nyo po na-practice? Na-practice ko po. Mga ilang taon po yan? Almost 4 years siguro. 4 na taon. So bakit nyo po bumitaw? Kasi po, nung time na yon, yung pong inuupahan kong building, nag-file ng ejectment case ang may-ari. Pinapaalis ako ng biglaan. Naglaban kami sa korte. Siyempre, lalaban ako. Umabot po ng 1 year ang kaso namin, natalo ako. Kaya yun, nag-isip po ako. After that, nag-abroad ako. Saan po sa abroad? Israel po. Israel? Kailan po yan? Year 1998. Ano po ang yung naging hanap buhay nyo bilang OFW? Alam nyo naman po ang dyan, caregiver. Caregiver. So, bilang caregiver po, bali ang inalagaan nyo mga Hudyo po, di ba? Hudyo. Paano naman, sa tingin nyo, paano sila mag-approach sa mga Pilipino, yung mga naging amo? Okay naman po kasi ang Israel naman po kasi tumatanong ng utang na loob sa ating mga Pilipino. Alam naman nila yung history na tayo lang ang kauna-unahang bansa dito sa Asia na tumanggap sa kanila. Siyempre, alam naman natin ang talagang mga Hudyo, mababait naman talaga kasi mga hinirang na tao yan.
hinirang na bansa. Alam din natin sa history na ang Pilipino po ay malaki po ang naging partisipasyon, lalong-lalo na nung panahon po ng persecuted po ang ating mga Hudyo, hindi po ba? So, ibig sabihin, maganda na po ang pagkilala sa inyo bilang Pilipino po. Maganda po. Talagang ano po tayo, iba ang tingin nila sa atin kaysa ibang lahi. Kasi siyempre, alam niyo po mga kapamilya, ang mga Hudyo po, sa akin po ang pananaw, yan po ay marunong po tumingin ng utang na loob yan. Lalo na po kasi sa buong Asia po, ang isa po ang Pilipinas po ang sabi nga ang nagbukas ng pinto para sa mga Hudyo nung panahon ng unang digmaan. Tama po ba? Sino po ba yung naging amo niyo doon, Kuya Bernard? Ano po, dating general. Casti ang apelyido. Ano po? Casti. Casti. Oo. Hindi ba strict yung mga ganyan? Hindi naman po. Mabait nga po eh. Caregiver kayo. Bilang caregiver, ano pong ginagawa niyo? Yung anak niya, sundalo rin, natamaan ng bala sa ulo. Sa ulo? Ngayon, nakasurvive siya. Kaya lang, bedridden. ano siya, nakakaupo naman. Tinutulak ko lang sa wheelchair. Tapos isasakay sa sasakyan. Pag mamamasyal. Ayun po, naging trabaho ko doon. Ang may tagabuhat po, Indiano. Indiano. Tapos ang kayo naman yung nangangalaga sa... Tapos ako po nagdadrive doon sa sakyan. So after po, ilan taon po kayo doon? 1 year lang po. 1 year. Bumalik na kayo dito Bumalik sa na Pilipinas. ako. Ano naman po ang sunod yung hanap buhay? Nag-trading business. Nagbiyahe po kami ng mga mechanical tools. Tapos pinapalit namin ng mga scrap materials. So Kuya, tanong ko lang. Kailan po kayong nag-asawa? Kailan po yan? Nag-asawa po ako. 24 years old ako eh. Ano po ba yung nauna? Nag-abroad kayo o nag-asawa? Nag-asawa muna. Iniwan nyo rito yung pamilya. Ilan po ang naging anak nyo nung iniwan nyo si Mrs.? 6 po ang anak namin. Ibig sabihin, 6 na anak nyo nung nag-abroad kayo? 4 na babae, 2 lalaki. Sino-sino po sila? Ang panganay ko po, si Karen Ann. Pangalawa, si Kelvin Roy. Pangatlo, si Kate. Pang-4, si Brenda. Pang-5, si Kathleen Joy. At ang bunso po, si Bernard Jr. Bernard Jr. So, meron mga apong ngayon sa ngayon? Meron po, kay Karen Ann at saka kay Kelvin. Hanggang sa pangatlo, meron. Po. So, Kuya, sa ngayon po, ano pong naghahanap buhay? Yun na po yung pagka-trading? Sa ngayon po, wala muna. Pero bago po yung pagkatapos ko mag-trading, nagpunta po ako ng Japan. Trabaho din ako sa Japan. Sa Japan? Ang pinakalas ko po, hanggang 2015 na po, almost 4 years ako sa Dubai. Sa Dubai? Hindi, nauna, Japan muna. Tapos Dubai. Tapos, anong taon po yung Japan nyo? 2009 2009 hanggang 2012. 4 na taon. 3 taon. Tatlo. Tapos after yung mag-Japan, sa Dubai. nag-Dubai kayo. Sa chef po. Nag-chef po ako doon. Chef. Hindi, masarap pala yung magluto. Hindi naman po siguro. Chef, Pwede naman po. Pwede na. Sige. Kuya, nung nasa abroad ka, siyempre may mga anak ka. Po. Hindi ka bang, anong nararamdaman nyo? Sabihin, siyempre, malayo ka sa pamilya mo. Ano po yung feeling nyo na takot na dumating sa inyo? Siyempre, dala na yung kaba mo na mamaya, hindi ka na makabalik ng buhay, hindi mo na makita yung pamilya mo. Pero ang kainaman naman po, yung pangangailangan ng pamilya mo, ng mga anak mo, nabibigay mo. Na-maintain po. Ang pinakamasarap po sa isang nag-abroad, sa karanasan ko, yung pag-uwi. Ang pinakamahirap, yung paalis. Pero sa dalawang bagay po yan kasi sabi nga, mas mahirap po yung nag-aantay. Diba, katulad ni Mrs. kunwari. Katulad niya, ngayon nag-aantay yung Mrs. ko. Mas mahirap po yung nag-aantay kaysa yung umalis po, kaysa yung nag-aantay tsaka sa babalik. Mahirap po. Mabigat lalong-lalo na po ang Mrs. ko. Siyempre, 6 po yan. Ang hirap po alagaan niya, lalo na maliliit po ba. So, hindi pa kayo nag-isip na kailangan bumalik na lang ako? Yung mga pagkakataon na gano'n, lalo na sa abroad kayo? Nung last po, nung 2015, bumalik na ako rito. Yung mga anak ko, ayaw na akong pabalikin. Kasi yung graduate ko po, hindi ko pa kukuha eh. Dahil lang kontrata ko hanggang February, October, binigyan ako ng bakasyon. Hindi ko na nabalikan yung makukuha ko sana.
Sayang, ano? Yung mga anak ko, tinago na yung passport ko. Hindi na ako nakaalis uli. So, after niyan, pagbalik nyo rito, nagtatrabaho pa po kayo uli? Nagtrabaho ko. Ano po yung hanap buhay niyo po? Doon po sa kapatid ko, kasi sa wine trading naman sila, doon po ako napasok noon. Wine trading. Opo. Sabihin, namimili sila ng mga mga alak po. wine, tapos binibenta nyo rin. Oo. Parang marketing po kayo, pumasok po. Opo. After po na, ano pong sumunod na ginawa nyo? Ayun, nung nakarang eleksyon, tumakbo po ako. Yun. Kailan po yan? Ito pong last barangay election. Last year lang. Sino pong nagudyok sa inyo na tumakbo sa magulong politika? Kasi nung nung bago-bago ako mag-asawa, naging kagawad na po ako diyan sa lugar namin. Kagawad po At the dito age sa of- barangay na opo. to. At the Ano age pong of barangay 23. Suklain po. Suklay. Suklain. Sukling. Opo. Sukling na barangay Sukling. Opo. Ilang taon po kayo naging kagawad? Bali isang term po. Tapos sinubukan yung tumakbong kapitan. Hindi po. Ayun, nagtrabaho uli ako noon pagkatapos Umalis nun, kayo, tapos bumalik kayo ulit. Ah. Ngayon, tumakbo kayo ng ng barangay captain. captain. Nung nakarang eleksyon. Opo. So, kuya, alam naman natin na ang politika, napakahirap po niya. Opo. Hindi ba kayo nagdalawang isip? Sino ba nagudyok sa inyo para tumakbo ulit? Sa akin naman po, kasi katwiran ko, it is better to try and lose than not to try at all. Ba't di mo subukan? Para malaman mo kung ano yung kapasidad mo sa tao. Yun nga, marami naman pong tumangkilik sa akin. Kaso nga lang, siguro kulang ako sa pananalapi, natalo Kasi ako. alam naman natin, Opo. kuya, na ang eleksyon po, kailangan yan, maliban sa Oo. tao. Kahit may tao ka, wala kang pera, talo ka pa Talo rin. ka pa rin. Kahit may pera ka naman, mas lamang ka nga lang doon sa may tao kaysa may pera, hindi po ba? Sa akin po, sir, pinipilit ko pong, sabi nga, maghahanap ka ng pagbabago, simulan mo sa sarili mo. Sa akin, pinipilit ko po na manalo ako na hindi gagamit ng Pera. pera. So, ano ba yung naging motibo nyo? Ibig sabihin, ano ba yung hadikain nyo bilang tumakbong barangay kapitan? Sa akin po, sir, ang sa akin po, diretsa ang masasabi ko, marami akong nalalaman sa batas, marunong akong mag-draft ng resolution, Opo. marunong akong gumawa ng ordinance, at saka sa financial aspect ng barangay, kaya ko pong patakbuhin. Nakita nyo po ba na nung mga nakaraang sabihin, termino ng nakaraang barangay, meron po kayo nakitang pagkukulang? Marami po. Katulad po halimbawa ng ano?